Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Jan Frago. For today's video guys, just wanna share about sa ating YouTube revenue na hindi siya pumasok sa aking bank account. So, fast forward tayo guys. So, supposed to be February 21 is ating cut-off yan. So, February 21 to 25, ganyan, papasok na yan sa ating bank account. February 22, email na sa akin si Google AdSense na sabi niya, check your payment. But nung chinek ko nga ang aking payment sa Google AdSense, nag-sign in ako, ay nandoon pa rin. And then sa YouTube Studio ko, nakalagay is payment failure. So, ibig sabihin, hindi siya pumasok sa ating account. So, sabi ko, bakit kaya? At asa nakalagay sa akin nga ay the account is closed. The wire transfer bank account is closed. So, ito yun. Sabi ko, bakit magiging closed? Active naman ang bangko ko, ang aking savings account. So, sabi niya, check the bank. And then, nung may time ako, nagpunta ako ng bangko ko. And then, inas ko nga yun. Sabi ko, ma'am, ba't hindi pumasok yung YouTube revenue ko? Which is before naman ay okay, pumapasok naman, nakailang tanggap na rin ako. So, ngayon lang nangyari na, ang sabi nga, the account is closed. Sabi niya, ma'am, okay naman po ang bangko ninyo. Ang inyong account is active. Sabi ko, so wala siya. Sabi ko, sige na nga, hayaan ko na yan. Sa pag-uwi ko na lang sa Pilipinas kasi magbabakasyon ako ng April 24 noon, April 24. Sabi ko, sige, pag-uwi ko na lang, baka mag-aas na lang uli ako sa bangko ko sa PNB sa Pilipinas. And then, yun na guys, fast forward tayo guys. So, nung March pala niya, may email sa akin si Google AdSense na sabi nga niya, update information. So, nung April 4 ko siya nabasa na, update yung information. So, ang ginawa ko lang naman guys, in-update ko lang yung information ko. Ni-refresh ko lang, same account pa rin yung pinasok ko. Same savings account ko sa PNB, same account. So, nag-email naman siya sa akin, sabi niya, the Google's payment, yung information ko nga daw ay na-update. So, fast forward guys. April 5, nag-email siya, sabi niya, may ano nga daw is, my Google's AdSense payment are on hold. So, wala pa rin guys. So, nag-sign in ako. Baka daw walang form of payment. Then, sign in. Nag-sign in ako sa Google AdSense guys. So, nandoon pa talaga siya. And then, nakita ko nga din siya sa YouTube Studio na andoon pa rin siya na payment failure. So, pending. So, sabi ko talaga may problema yung bangko ko. So, hindi pa rin talaga umukay kahit na in-update ko. And then, April 6, nag-chat ako sa YouTube Help Center. So, pumunta ako sa Google AdSense. Pumunta ako sa YouTube Studio. Nag-chat ako sa Help Center. For 100 words lang kasi siya. Sabi niya, ano daw maitutulong nila. So, sabi ko is, my payment didn't go through. Sabi nga, dahil nga doon bangko ko, yung wire transfer bank account ko is the account is closed. So, sinabi ko naman, nag-ask na ako sa bangko ko, bakit hindi naman po close? Kumbaga, hindi naman close, active naman po ang account ko. Sabi nga, ganun ang sabi lang nila. Dahil syempre, alam niyo naman, dito ito, sa YouTube Help Center, kausap mo lang yun. Basta, ganun. And then, ang ginawa ko, sabi ko, pwede ba ako mag-add method ng ibang bank? Sabi ko, mag-open na lang ako ng ibang bank account. Sabi niya, okay. Sabi, tinanong ko na rin kung okay lang ba na hindi ko na i-remove yung dati kong account. Sabi niya, it's okay na i-remove, it's okay na hindi. So, hindi ko naman siya ni-remove, hinayaan ko na siya dyan. So, April 6 yun. So, sabi ko, fast forward guys. So, sabi ko, baka April 21, sumweldo na ako. Ay, wala pa rin. Are on hold pa rin siya. So, ngayon, sabi ko, pag-uwi ko sa Pilipinas, punta na lang ako ng bangko. So, yun nga, nagpunta ako, tinanong ko, ba't hindi pumasok? So, wala din, guys. So, sabi ko, mag-open na lang ako ng new bank account. Ngayon, May 4, nag-email ulit sa si Google AdSense. Sabi nga niya, payment are on hold. So, wala din nangyari doon sa pag-update ko ng new account. Na ni-refresh ko lang, same account lang din guys. So, yun pa rin savings account ko pa rin. So, sabi niya ng May 4, sabi niya, are on hold. So,
nag-sign in ako. So, ganun pa rin, nandoon pa rin yung payment natin, hindi pa rin nawawala. Sabi ko, sige, wala na akong time dahil super busy guys, dahil nakabakasyon ako. So, paalis na ako ng May 11. So, sabi ko, ay siya, makapumunta na lang ako ng bangko para mag-open. So, nakapunta lang ako ng Friday. Sunday, paalis na ako. So, Friday ako nagpunta. Hapon pa. Nagpunta ako sa BDO. Sabi ko, mag-open ako ng account. Hapon na yon. So, ang requirements nila is 2 valid IDs, government IDs, and then kontra kasi sabi saan ko daw gagamitin savings. Sabi ko OFW ako, so sabi niya kung may contract, and buti na lang dala ko, so meron na ako. Tapos ang savings account nila sa passbook is 20,000 and 2,000 sa ATM. Sabi ko sige, pero sabi nila ma'am, magwe-wait pa po kayo ng one week para sa approval. Sabi ko may ganun pala yun, magwe-wait pa, hindi pala basta-basta ma-aprobahan. So, sabi ko siya, paalis na ako ng Sunday. So, nag-back out na ako guys. Nag-try ako sa ibang bank. Lumipat ako ng BPI. So, since 4:35 in the afternoon na yon, and then, haba pa ng pila, and then, nung time ko na, and then, ang requirements naman din nila, ID, to pictures. So, and then, 25,000 sa passbook, 3,000 sa ATM. Sabi ko, okay, go. Kaso wala akong ID picture. So, wala ako. So, need ko magpa-picture. So, the time is magko-close na ang bank. Ang sabi ng teller sa akin, ma'am, balik na lang po kayo ng Monday. Kasi wala na rin akong time magpa-picture. So, ngayon, malis na ako. Sabi, sige na nga, dito na lang. Pagbalik ko ng Hong Kong, saka ako mag-open. May mga bangko din naman na Metrobank dito, BDO, BPI. So, sabi ko, dito na lang pagbalik ko. Kasi sa Pilipinas guys, wala din akong time sa family. Yes, hindi ako makaalis. Alam mo yung guys, kahit umalis ako kasama ko. So, yung hindi ko talaga sabi ko, nandiyan naman yan, hindi naman mawawala. Pero kailangan ko maayos ko para smooth, kumbaga pagkada susulo ka, may papasukan yung pera mo. Sabi ko, tapos yung savings account ko sa PNB, hindi nga siya pwede. At sabi nga, the account is closed. Kahit nandi naman siya closed. So, ngayon, sabi ko, baka need ko mag-open ng ATM. So, yun. So, sa mga tuwid guys, sa BPI, nag-back na ako kasi wala akong time. Hapon na yun. Kung magpapapicture pa, pagbalik ko sarado, kaya sabi nila sa akin, balik ako ng Monday. Sabi ko, hindi na ako makakabalik kasi Sunday, paalis na ako. So, nakabalik na ako dito sa Hong Kong guys. Fast forward, dito na ako mag-open. So, ngayon, habang nagdudot ako guys, sabi ko, napaisip ako, sabi ko, what if kung magpasok ako ng ibang bank account? So, chinat ko yung anak ko. Bali, nung May 14 yun, nung may time akong magdot-dot. E then, chinat ko yung anak ko. Sabi ko, may anak, sa daughter ko, may pahiram ng bank account mo. E then, sinend niya sa akin yung bank account niya. So, yun na nga guys. Ipinasok ko yung bank account niya. So, nag-login na uli ako kay Google AdSense. So, wait guys. So, nag-login ako kay Google AdSense nung May 14. Nung May 14, pinasok ko yung account ng anak ko. So, eto, nag-email agad siya sa akin na the primary payment method change. So, dahil nga pinasok ko yung sa anak ko. So, sabi ko, baka mag-okay. Baka pagdating ng May 21, magsaldo. Hindi pala guys. Alam nyo ga, yun ding oras lang ang pinalipas, nag-email si Google AdSense and sabi, check your recent payment, then sign in. Nag-sign in ako guys sa Google AdSense, and then ito na nga, pumasok siya sa bank account ng anak ko. Sa bank account ng anak ko, ang kanyang bangko niya ay Security Bank. So ito na siya, pumasok na siya guys. So ito yung, punta tayo dito sa, pag tayo naka-sign in, punta tayo sa payments, and then payments info. So yun na guys, wala akong cellphone na gamit ko, hindi kita. So ayan guys, so pumasok na siya guys. Ito yung account ng recent payment, nandito yung bank account ng anak ko. And then
yung dati ko guys ay nandito. So, hindi ko siya ni-remove. Nayaan ko lang siya. Ito yung account ko na wire transfer to the bank account ng aking bank account is the account is closed. Hinayaan ko lang siya guys. Tapos, yun nga, in-add payment method ko lang yun sa anak ko. Ang pag-add method guys, yun nga, press add method, add payment method, and then add new transfer details. And then makikita nyo guys, beneficiaries. Hindi pala kita guys, ano. So, ito na lang guys, the add payment, wire payment, ito, add new wire transfer details, and then yun, and then, pag na-press nyo yun guys, may lilitod, may ano dyan, to receive the payouts by wire transfer, contact your bank, beneficiary ID, optional, so wag na yun sasayinan yun. So, the name on bank account. So, yung pangalan ng anak ko ang pinasok ko. Kung sa inyo, sa inyo. And then, name, bank name. So, Security Bank ang bank niya. So, pinasok ko. And then, SWIFT code. Kung hindi nyo po alam, i-google nyo na lang po SWIFT code ng kung anong banko ang ipapasok ninyo. Sa anak ko ay Security Bank. And then, account number. And then, retype nyo lang din yung account number. And then, check. And then save. And then seconds lang is mag-a-update na siya. Papasok na yung account ng anak ko. Ito na siya. Yun nga, pumasok na. Ito yung sa kanya, ito yung akin. So ngayon guys, dahil pumasok na nga yung YouTube revenue natin guys. Pumasok na sa kanya account. Ngayon, nag-email sa akin si AdSense, si Google AdSense na yun nga, check your payment. And then sabi ko sa anak ko, yung ding araw na yun guys, so pagka-change ko, nag-email, nag-change nga daw ako. And then, eto na, after isang oras lang, may email na, sabi niya, check your payment. And then, tinanong ko yung anak ko, kung pumasok, sabi ng anak ko, wait ma, i-check ko. Tapos nung chinek niya guys, pumasok sa kanya account. So yun, kahit pwede pala tayong sumweldo kahit na wala tayong bank account. So pwede tayong makagamit muna sa kung sino trusted natin, katulong sa akin, sa anak ko. So, yun, pwede pala. So for the meantime, nakuha ko na yung pending salary ko. So, nakuha ko na siya. Pumasok sa account ng anak ko. So, ngayon, gagawin ko na lang, pag may time ako, punta ko ng PNB, and then mag-open ako ng ATM. Baka need ng wire transfer to the bank na kailangan ATM ang gamitin ko. Kasi ito gamit ko ay passbook. So, yun lang guys. At least, wag namang, hindi tayo kakabahan na, ay, yung salary ko, hindi naman siya mawawala. Madadagdagan pa siya na madadagdagan. So, safe naman siya. Hanggat hindi kayo nakakapag-add method payment kay Google AdSense. So, that's it for today, guys. Salamat sa inyong pakikinig. Sana may nakuha kayo. Kung nangyayari man sa inyo, yun. Report muna. And then, madali lang naman, maayos din naman. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye for now.